Hello Kathleen fans! So maliban dito sa si Sir Alden goes international na naman ang kanyang beauty at ang kanyang kapahayan mga kasombreros. So ito na nga ha, may pasilip itong si Ken ng Ken Creative Designs mga kasombreros ng bagong layout no, ni Pops Alden sa kanyang bahay. So totoo nga talaga no, na may bagong bahay na ipapatayo si Phenomenal Box Office Cinema King mga kasombreros. So, kasi ang caption dito, ito na ba yung Pops Ken? Sabi nga ganun, ito na yung parang didisenyohan no, ni Sir Ken mga kasembreros. So, he's one of the interior designers mga kasembreros ng bagong bahay na ipapatayo ni Sir Alden Richards mga kasembreros. So, nakita natin may overlooking view. Mataas siya mga kasembreros kasi maganda nga naman kapag nakikita mo lahat mga kasembreros from the top no. So kung ito ay nasa malapit sa Rizal mga kasembreros Antipolo ay alams na alam na talaga ang the moves mga kasembreros at galawan ni Box Office King mga kasembreros. So alam naman natin na doon yan papunta mga kasembreros. Pag sa Antipolo Rizal ito ay para mas malapit no sa bahay ni Ma'am Catherine, or hindi naman ito sa Nueva Ecija siguro mga kasembreros no, kasi bihira na rin pumunta si Ma'am Catherine siguro sa kanilang probinsya mga kasembreros. So abang-abang tayo sa mga updates dito at salamat kay Ken ng Ken Creative Designs kasi hindi siya madamot sa pagpo-post na ng mga tao dito na maganap at updates niya sa ginagawa niya sa bahay ng Casa Bernardo at saka Fulkerson Residence or Mansion mga kasembreros. So kagaya dati no, doon gumawa siya ng Pasko ng pailaw doon sa bahay ni Ma'am Catherine at saka kay Sir Alden. Talagang halos sabay no. Malaman mo talaga na isang kontrata lang ang kinuha ng Kathleen mga kasembreros nung pagpapagawa nila ng kanilang pailaw mga kasembreros. So secret lang natin yan ha. And then ito na nga no, nagulat ako dito kasi yung Oxycure pala, meron pala sa Qatar no, akala ko sa Thailand lang siya. So international talaga ang beauty ni Pops Alden at ang kanyang charisma. Kasi ang nag-post dito sa Facebook page ay Oxycure Qatar no. Sabi dito is want to achieve a fresh and clear look like Alden, o diba? Discover his top 3 must-have products for clear and breakout-free skin. Sabi niya Oxycure QA, Oxycure Qatar, Oxycure in Control, #Qatar Skincare. So yung mga products as usual, pero syempre ibang location mga kasembreros itong meron pala silang parang Alden's Breakout Solution. No, ito pala yung mga products niya mga kasembreros. Iba pa pala kasi noong nakaraan meron silang parang toner or something. Ito meron din dito Blackhead Clearing Vafa Toner, recently exfoliate to clear out blackheads and whiteheads. Tapos meron din itong Acne Clear Prebio Serum, visibly fades post-acne marks in as fast as 1 week. So parang estudyante lang dito si Pops Alden sa kanyang kulay white na outfit mga kasembreros. Parang yung nagtatrabaho, parang doktor na parang estudyante. Tapos meron ding daily sunscreen protection against UVA or ultraviolet mga kasembreros. Tapos and air pollution sabi niya dito. So ayan po, congrats kay Sir Alden na talagang although yung shoot syempre dito lang no, pero Qatar dito Oxycure Qatar ay ibang level mga kasembreros. And then ito si Ma'am Catherine, spotted siya, hindi ko alam kung bago ito kasi parang dito ang nakapost dito ay si Kuya, nakalimutan ko yung pangalan, sorry. Pero parang spotted sila sa pero alam ko medyo throwback ito mga kasos, or ito yata yung part ng kanyang cream silk na dito na shoot mga kasembreros, or po pwedeng yung dati pa sa Abra ba, sa Albay ba yun, Ilocos, something like that mga kasembreros. So hindi ko na matandaan. And then ito sobrang
sobrang cute ng dito ng caption dito mga customers. Kasi yung baby, Instagram story ni Sir Alden, no? Sabi niya, Tito Alden Richards, I want your bike. Sabi niya, bikespot.ph. So parang yata ito, kakilala close friend ni Sir Alden or baka relative din mga kasembreros, no? Parang bago ko lang ito nakita. So kasi Instagram story ni Sir Alden mga kasembreros kanina. So gusto din ng baby, pero yung tito siguro yung humahawak ang may gusto mga kasembreros, yung kulnago. Hindi, joke lang po mga kasembreros ha. So another Instagram story ni Sir Alden ay yung padila nila ni Sir Michael V nga mga kasembreros, si Sir Bitoy. And sabi niya sa kanyang caption ay, yup, we did the Alden meme. Sabi niya ganun. Tapos yung padila nga niya mga kasembreros na parang naging viral at meme niya. Naging phenomena na dito sa Pilipinas mga kasembreros, kasi kahit saan, kahit mga conferences ay may mga nagpapadila mga kasembreros. And then ito, ang cute ng sabi dito is tabi kasi dadaan si Queen Catherine. Sabing ganon. Tapos dito si Ma'am Fiang Smith at saka si Ma'am Atasha Mulak mga kasembreros. Pero parang may issue ngayon si Ma'am Fiang, yung parang nagyabang yata siya. Tapos sinabi ni Ma'am Pokwang na parang mag-humble tayo ng konti. Sabing ganon kasi malayo pang mararating ng batang ito kasi sikat na naman siya. Pero dapat mag-humble. Kasi parang sinabi niya na wala, kahit ilang PBB pa ang dumaan, wala pa rin tatalo sa batch namin, parang ganon ang sabi ni Ma'am Fiang mga kasembreros. Pero sana mag-learn din tayo sa ating mga na mag-humble down. And then ito, sobrang cute ng caption ng isang admin, no? Si Ma'am Arlene Tajum, no? Sabi niya, kasi ito yung yung chocolate yung pinili ni Sir Alden over happiness. Sabi nito, love, gusto mo ng chocolate, sabing gano'n. Sobrang cute ng kanyang caption. Ina-offera niya si Sir Alden ng chocolate mga kasembreros. And then ito, sobrang cute sobrang ganda ng Catherine dito, no? Parang nag-post ng isang admin ng throwback photo niya mga kasembreros, close up na naka side view. Tapos itong isa na nakaupo siya mga kasembreros, parehong naka-white. Sobrang ganda ng inyong box office, phenomenal box office cinema queen mga kasembreros, no? Dito sa kanyang close up. And then ito, ang cute din ng ang caption ng isang admin, no, si Arlene. Sabi niya, tahimik lang pero may bago na palang bahay. Yeah, sabi niya dito, Patkaw na and design, Patkaw ng design sweetheart IG post. So ito nga yung recently na papabalitang magpapatayo ng bahay si phenomenal box office cinema king mga kasembreros. So talagang more blessings at saka more income yung kayod kalabaw. Nalala ko dati sabi niya sabi ni Ma'am Catherine, source of joy, source of income. Sobrang kulit talaga ni Ma'am Catherine mga kasembreros. Alright, sila po sa ating Kathleen item for today ha. Sana po ay pangyan po natin yung Word of God, and sarado na po ang tindahan niya kasombrerong Dennis at yung hamak na lingkod, no? Ordinaryong lingkod. Ngayon po ay Monday. Blessed evening po sa bawat isa. Sana po ay pangyan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito mga kasembreros. Medyo harsh nga lang ha. Ang title, Galit, Grabing Awa. Jonah 4:1-11. Medyo mahaba ito mga kasembreros. Ikukwento ko na lang. Kung kilala natin si Prophet Jonah na inutusan siya ng Panginoon, no? Na pumunta siya sa Nineveh upang mag-preach doon ng gospel at warningan ang mga tao na magsisi sa kanilang mga kasalanan. So parte nito ng Israel mga kasembreros sa Nineveh. However, ay ang ginawa ni Jonah nga dito ay pumunta siya, instead of going to Nineveh, ay pumalaot siya at saka sumakay sa bangka papuntang Tarshish, no? Opposite direction ng sinabi at instruction sa kanya ng Panginoon mga kasembreros. So alam natin yung kwento na kinain, no? Parang sinwalo, nilunok ng isang malaking balyena o ng isang isda mga kasembreros, hindi isda, no? Balyena mga kasembreros or shark or whale, si Prophet Jonah.
So, to cut the long story short, ay itong yung chapter 4 na ito mga kasambreros, ay ang ending na kumapa na chapter ng Jonah mga kasambreros. So, ito na yung time na nagsisi kasi, no, ang ginawa kasi ng mga tao ay, di ba, 3 days na nasa loob ng tiyan, no, si Prophet Jonah mga kasambreros dun sa, sa whale. Tapos ay niluwa siya pinaluwa ng Diyos si Jonah dun sa dalampasigan after 3 days mga kasambreros. So, ang nangyari dito kasi ang ginawa ng hari ng Nineveh ay nagsisi, no, nag-call ng prayer and fasting and repentance mga kasambreros ang mga tao doon. So, naawa ang Diyos mga kasambreros. However, ito yung twist kasi mga kasambreros kaya ang title natin ay Galit at Grabing Awa. Ang galit dito is referring kay Jonah. Nagalit siya mga kasambreros sa pinatawad ng Diyos sa mga tao. Tapos ang grabing awa naman ay kay Lord mga kasambreros. No, sabi dito, but it displeased Jonah exceedingly. No, na-displeased na ayaw na sana pumunta doon ni Jonah kasi nga pinatawad ni Lord mga kasambreros yung mga tao. Kasi alam kasi ni Jonah na mahabagin, maawain at grabe yung compassion ng Panginoon sa mga tao lalo na kapag nag-repent or nagsisi mga kasambreros. So sabi nga ni Jonah dito, kasi nagalit siya no? Nagalit siya na ayoko na sanang pumunta dito kasi alam ko mahabagin ka, maawain ka, kung kaya gusto ko na sanang pumunta dun sa Tarshish kasi nga alam ko namang patatawarin mo ang mga taong ito. So kaya nanalangin siya. So he prayed, no, to the Lord and said, Lord, was not this what I said when I was still in my country? Therefore I fled previously to Tarshish, for I know what you are, that you are gracious, no? Awain at saka punong-puno ng grasya mga kasambreros, and merciful God, slow to anger and abundant in loving kindness, one who relents from doing harm. So kasi 'di ba, susunugin o parang papatayin sana lahat ni Lord mga kasambreros kapag hindi nagsisi ang tao or ang mga tao doon, residente doon sa Nineveh. So, pero dahil nagsisi sila, ay hindi nila ito hinarm or hindi niya ito pinarusahan mga kasambreros. And sabi pa ni Jonah, therefore now, O Lord, please take my life from me, for it is better for me to die than to live. So parang nahiya kasi, parang nahiya or parang dito, parang nilunok, hindi niya nalunok ang kanyang pride mga kasambreros at that time. So sabi niya pa dito, then the Lord said, or sabi ni Lord, is it right for you to be angry? Sabi niya, tama ba yan, Jonah, na magalit ka? Sabi ni Jonah, so Jonah went out of the city and sat on the east side of the city. There he made himself a shelter and sat under it in the shade till he might see what would become of the city. And the Lord God prepared a plant and made it come up over Jonah. Grabe, no? Alam niyo dito yung awa, yung habag, yung grabing awa mga kasambreros ng Panginoon ay kasi grabing init at that time. So ginawa ni Lord mga kasambreros, parang nagpatubo siya ng plant, no, ng halaman kay Jonah para magkaroon siya ng lilim at hindi siya mainitan mga kasambreros. So nag-provide siya ng shade for his head, deliver him from his misery. So grabe, no, alam dito ang galit ng tao ay hindi nagpo-produce ng righteousness ng Diyos, at saka hindi dapat parang magalit ka dapat si Lord kasi nga nagagalit si Jonah na wala namang dahilan, kasi nga parang nasa kanya yung patuloy tayo dito mga napakanda actually ng scenario na ito. Sabi pa niya, so Jonah was very grateful for the plant. No, nagpasalamat si Jonah kasi nga may nilagay si Lord or nagpatubo si Lord ng isang halaman para hindi siya mainitan mga kasambreros. But as morning dawned the next day, God prepared a worm, and it was so damaged the plant that it withered. So nagprepare din ng Panginoon, nagpadala rin siya ng uod para kainin yung plant na yon mga kasambreros. So nalaya or patawag dito, nalanta mga kasambreros, And it happened when the sun arose that God prepared a vehement east wind
and the sun beat on Jonah's head so that he grew faint. So nagpadala rin ng Panginoon ng mainit na hangin. Pero alam niyo mga kasombrers, ang lesson dito ay reminder ito ng unfathomable at saka hindi masukat-sukat, hindi maisip-isip at hindi matarok-tarok na compassion ng awa mga kasombrers ng Diyos na dapat din natin gawin para sa ating kapwa-tao, para sa ating magulang, sa ating anak, asawa, kapatid, and so on. Na ang Diyos natin ay ang greatest, most perfect example ng awa mga kasombrers. Kasi nga di ba, sabi ni Jesus Christ ay kapag tayo po ay maging maawain ay kaawaan din po tayo. As we reflect on Jonah's journey, may we examine our own attitudes towards mercy and justice, striving to align our hearts with God's compassionate nature. So, kailangan manalangin tayo mga kasombrers, Let's pray for wisdom and empathy to see the world through God's eyes and extend His love to all we encounter, so we can show compassion and forgiveness to others by understanding their perspective and motivations even when they may have wronged us. So nag-test naman talaga yung pagpapatawad natin at saka awa at saka pag-ibig kapag ang tao ay nagkasala sa atin. For example, yung ating anak, yung ating asawa, kapatid, and so on. At saka pinapatawad pa rin natin sila, Kasi nga, ang Diyos natin pinapatawad tayo, How much more tayo sa iba, Magsabi naman iba, ako kasi talagang ganito yung ginawa niya sa akin, grabe, super ginawa niya sa akin, pero kailangan ko pa rin siyang patawarin, ganun. So, parang hindi worthy pa ang napatawarin, pero still, tayo rin naman isipin natin na tayo ba worthy ba tayo ng pagpapatawad ng Diyos na araw-araw nagkakasala. So, sila rin mismo ay yung ating kapwa din, lalong-lalo na yung mga loved ones natin, mga kasembreros, ay nangangailangan at dapat worthy of forgiveness, mga kasembreros. And alam niyo yung kwento niya ni Joseph the Dreamer na pinatawad niya yung kanyang mga kapatid na kung isipin mo, binenta siya ng mga kapatid niya, tapos tinanggalan siya ng kung ano-ano. Talagang binenta siya, tapos talagang pinatay na siya. Tinanggal na siya sa pamilya, mga kasembreros, kasi ang kwento ng mga kapatid niya, lalo sila Judah, mga kasembreros, ay namatay na si Joseph, ganun. So parang tinanggal na siya talaga sa pamilya. Pero here comes na grabe ang nangyari sa time ni Joseph, mga kasembreros. Nakakaiyak yun. Grabing forgiveness din yun, mga kasembreros. And he also sets an example of compassion, tsaka pag family. After all, family matters, mga kasembreros. Yun po yung ating isipin all the time. So take a moment. Sabi dito, we ultimately embody the love and grace we have received from a higher power by showing compassion and forgiveness to others. So, yun nga, sabi natin, mga kasembreros, nakatanggap tayo ng pagpapatawad sa Diyos, nakatanggap tayo ng awa, nakatanggap tayo ng pag-ibig, nakatanggap tayo ng grasya, nakatanggap tayo ng pangunawa sa Panginoon. So, we also need to do to others, mga kasembreros. Take a moment to ponder how you approach those who may not see eye to eye with you. Let's strive to show empathy and understanding just like God did towards Jonah and the people of Nineveh. Can we find it in our hearts to offer kindness and forgiveness to those who may push our buttons? So, ganun, mga kasos na maraming, ang ganda ng lesson na ito. Actually, nakakaiyak ito. Maraming beses ko na ito nabasa, mga kasabras, yung kay Jonah nga sa chapter 4. Yung ending chapter ng Jonah, kasi mini prophet ito si Jonah, mga kasabreros, nakakaiyak ang storya na ito actually. But yeah, yan yung ating lesson na dapat na matutunan mula dito, mga kasembreros. And let's apply it talaga sa ating buhay. This is not just a theory. Yung salita ng Panginoon, hindi po teorya, hindi po siya suggestion, hindi po siya haka-haka or legend or myth, mga kasembreros. This is the truth and the highest and most perfect standard of moral, mga kasembreros, or ng tao in general. So, kung may mga libro tayo na self-help, nakakatulong sa atin, nakaka-inspire sa atin, the Bible is the most perfect and the highly and the most recommended na libro na transformative siya, nakakapagbago talaga siya ng buhay, ng mindset and way of living ng tao. Alright, so now in the meantime, nawa po pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent, compassionate, and forgiving, and merciful God, Jesus Christ. And everyone said amen and amen. See you sa next segment, mga sarasan pa. Alam po. I love you.